Isa ka bang Filipino senior citizen? Alamin ang pinaka-latest na update sa mga benefits and privileges na inilaan ng batas para sa inyo. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito and nais mo ang mga informative content nandito po sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong mapanood ang video na to. Ayon nga sa Philippine Statistic Authority or PSA mga ka-vlogs, na census noong 2020 ay mayroon pong kabuwang 9.22 million ang mga senior citizen na namumuhay dito nga sa Pilipinas. So, mas mataas po ito ng 7.5% kumpara noong 2015 na mayroon lamang pong mahigit 7 million na mga senior citizen. Well, sa dami nga ng ating mga senior citizen dito sa Pilipinas ay meron pong mga naisabatas na naglalayong magprotekta ng mga karapatan, mga benepisyo at pribilehiyo ng ating mga senior citizens. And isa nga sa mga common or madalas nating naririnig na mga pribilehiyo at benefits ng ating mga senior citizens, itong sa transportation, pamasahe, automatic may 20% discount, at pagbili ng medisina or mga gamot mga ka-vlogs na meron ding 20% discount. So, bukod pa dyan mga ka-vlogs, ang pinaka-latest na update, marami sa ating mga senior citizen ang hindi pa alam sa mga iba't ibang diskwento na pwede nilang makuha sa pagiging senior citizen. So, kabilang na po dyan, itong lodging sa ating mga hotels. Kung mag-check-in po ang ating mga senior citizens ay nararapat lamang po na mabigyan din po sila according sa batas ng 20% discount. And maging dito sa amusement centers, sa restaurant mga ka-vlogs, ayan, mayroon pong 20% discount na inilaan po ng ating batas para ibigay po na diskwento sa ating mga senior citizen. At alam nyo ba mga senior citizen na ang mga professional fees ng doctor and dentist ay meron pong 20% discount and naka-VAT exempted po yan mga ka-vlogs. No? So, kung magpapa-check up po kayo sa inyong doktor or bunot ng ngipin sa inyong dentist, ayan, meron po yung free na professional fee, and of course, exempted po yan sa tax para po sa ating mga senior citizen. Ayon po yan sa ating batas. Ang 20% discount naman po ay magagamit ng ating mga senior citizens para po sa mga gustong magpa-check up or magpa-confine doon naman po sa mga private hospital or clinic. Pero kung sa government or public hospital or clinic naman po nagpa-konsulta ang ating mga senior citizen, total libre po, 100% libre para po sa ating mga senior citizen. So, dito naman tayo sa mga gamot ng ating mga senior citizen, nararapat na mabigyan ng 20% discount ang lahat ng gamot na bibili ng isang senior citizen kung ito po ay isang prevention, cure, or treatment para sa sakit or karamdaman ng isang senior citizen. So, yan, dyan papasok ang 20% discount mga ka-vlogs. Pero paano nga po ba madidetermine kung ikaw ay isang senior citizen? Automatic po bang 60 years old ay makaka-avail na po ng ating mga benepisyo? Of course, ayon sa ating saligang batas, once natutungtong na po ng 60 years old ang isang tao, ay automatic yung magiging senior citizen na po siya mga ka-vlogs. Pero, of course, kailangan din po ng pruweba para ikaw ay ma-determine na ikaw ay isang senior citizen at pwede maka-avail sa mga benefits and privileges po na nararapat sa inyo. And isa nga dito ang patunay sa pagkuha ng inyong OSCA ID. Punta po kayo sa Office of the Senior Citizen Affairs na andyan po sa inyong city or municipality, dahil bawat LGU meron po yung OSCA office na isa sa kanilang mga function, isa sa kanilang trabaho ay ang magbigay ng OSCA ID mga ka-vlogs. And of course, kung wala pa rin pong OSCA ID, ay pwede naman pong mag-present ng ibang documents to prove na ikaw isang senior citizen, gaya pa ng passport or iba pa mga dokumento
mga ka-vlogs, no? Gaya din po ng birth certificate. Ayan. Basta meron po kayong birthday na naka-state dyan mga ka-vlogs, to determine lang naman na ikaw isang senior citizen at nararapat nga po maka-avail ng mga benefits and privileges. Kung ang isang senior citizen naman na isang bedridden, ayan, hindi na po siya pwede makapunta or makalakad papunta doon sa OSCA office para magkuha ng OSCA ID. Ayan, pwede naman po ang authorized representative, ang mga authorized person mga ka-vlogs na magkuha ng kanyang OSCA ID. Kung may karamdaman na karatay sa higaan or bedridden ang isang senior citizen. Ang isinasaad po ng ating batas ay meron pong 20% minimum or limit na ibibigay na dapat na diskwento para sa ating mga senior citizens sa lahat ng kanyang bibilhin or mga pangailangan, mga commodities, mga ka-vlogs, mga basic needs. And nakadepende na din po ito sa mga establishment kung tataasan pa po nila ang minimum limit na 20% discount na ibinigay ng ating batas para sa mga senior citizens. Pero dapat hindi po talaga bababa sa 20% discount ang ibibigay po para sa kanila. Hindi naman po kasali sa 20% discount para sa ating mga senior citizen ang mga alak at sigarilyo. Dahil alam naman natin, marami sa mga senior citizen ang meron pa rin ganitong bisyo, nagsisigarilyo at umino pa rin ng alak mga ka-vlog. So, hindi po yan kasali sa 20% discount kasi maliwanag naman po sa ating saligang batas para sa mga senior citizen na for basic needs lamang po, pangangailangan ng isang senior citizen. So, alak and sigarilyo is not a basic need. So, ito po ay isang kagustuhan or bisyo mga ka-vlog. So, hindi po siya talaga allowed na magbigay ng 20% discount. And ito mga ka-vlogs, alam ko marami sa mga senior citizens ang hindi pa alam na meron palang ganitong mga benepisyo na magkakaroon ng 5% discount kung ikaw ay senior citizen, kung ikaw ay bibili or mag-a-avail ng mga sumusunod. Una po dyan, kung ikaw ay grocery, ayan, bibili ng bigas, ng cooking oil, iba pang mga pangangailangan mo, ay meron po kayong 5% discount. Sulat po yan sa ating saligang batas na meron talagang 5% discount para sa mga groceries, grocery item ng isang senior citizen. And kasama na din po ang LPG. Ayan, sa mga nagkukonsumo ng LPG dyan, meron kayong 5% discount kung kayo ay bibili. Pero dapat yung LPG ng senior citizen ay aabot po ng 5 months na consumption. Kasi nga, pinipresyong ng ating batas na yung konsumo lamang ng isang senior citizen. So, dapat ay 5 months yung consumption ng LPG bago po maka-discount ng 5% ang isang senior citizen. Ayan, construction materials, meron niyang 5% para sa ating mga senior citizen. Mga hindi pa nakakaalam dyan. And I'm sure marami pa talaga ang hindi pa nakakaalam na pati pala ang mga construction materials ay merong 5% discount. Balik naman tayo doon sa grocery items mga ka-vlogs na merong 5% discount. Meron po yung limit, no? Merong limit ang sinasabi ng ating batas para hindi po maaboso ng iba ang mga benefits nga na ito para sa ating mga senior citizen. So, sa grocery naman ay meron pong limit na 1,350 per week ang dapat na ikonsumo ng ating senior citizen. So, kasi naman talaga, sa sinabi ko na kanina, pinipresume ng ating batas para sa mga seniors yung consumption lang talaga ng isang senior citizen. In short, hindi na talaga kasali yung ibang miyembro ng pamilya para lang sa isang senior citizen mga ka-vlogs. So, 1,350 limit per week po yan para sa ating mga senior citizen. At dito na tayo sa pinagtatalunan pa rin hanggang ngayon, or marami pa rin ang nagtatanong, marami pa rin ang hindi nakakaunawa, nakakaintindi. Hinggil nga dito sa discount sa tubig at ilaw, no? Light and water na discount. Kasi sa batas po ng ating mga senior citizen ay meron pong 5% discount na dapat ibigay para sa tubig at ilaw
para sa ating mga senior citizens. So, marami ang natatanong sa atin na bakit hindi kami binibigyan ng discount dito sa amin, bakit hindi kami nakaka-avail ng 5% discount. Ganito po yun mga ka-vlogs, no? Sa ating mga senior citizen dyan. Para po ma-availin nyo ang 5% discount dito sa pagbayad ng tubig at saka ilaw, kailangan po unang-una yung bill nyo po, yung metro nyo po ng tubig at ilaw ay kailangan nakapangalan sa inyo, no? Sa isang senior citizen. So, siya dapat ang nakapangalan sa metro, sa bill ng tubig at saka ilaw. And pangalawa, sa tubig naman mga ka-vlogs, ay dapat po ay hindi po kayo lalagpas sa 30 cubic meters ang consumption. And sa ilaw naman, dapat hindi lalagpas sa 100 cubic meter ang consumption ng isang senior citizen para ma-avail nyo po ang 5% discount. So, ganun lang po yun mga ka-vlogs, no? Kung hindi kayo lalagpas sa mga cubic meters na maximum na inilaan ng ating batas para sa mga senior citizen, ay maaari nyo pong i-avail ang 5% discount sa ilaw at tubig mga ka-vlogs. So, malinaw po tayo dyan. Sa mga nagtatanong naman kung mag-o-order ng pagkain online, gaya po ng Grab or Food Panda, meron bang diskwento? Ang kasagutan po dyan ay yes, no? Kasi sa ating saligang batas, para sa mga senior citizen, ay sinasabi po doon na kailangan magbigay ng diskwento sa lahat ng bibilhin ng isang senior citizen na pagkain, no? I-avail na pagkain, no? Whatever kung ano yung kategorya ng transaksyon or ng transaction details, kaya po ng pick up or delivery mga ka-vlogs. So, meron pong discount talaga na 20% discount para sa mga delivery na pagkain online. Pero kung kayo ay bibili naman po ng mga gamit gaya ng gadget, mga gamit pambata, ayan, hindi po yan kasali. Hindi po yan kasali sa discount, no? Kasi nga, basic needs lamang po ng senior citizen ang ina-allowed para hindi naman po maabuso ang batas na yan and para iwasan din po sa parusa dahil mayroon pong mga kaparusahan ang sino man ang hindi susunod at lalabag or mag-aabuso sa batas para sa mga diskwento, mga benefits and privileges ng ating mga senior citizen. Kung sakali naman pong namatay ang isang senior citizen, meron pong death benefits na matatanggap po mula sa LGU. No, ayon po sa ating batas, makakatanggap po ng minimum 2,000 pesos para po sa death benefits ng namatay na senior citizen. Pero ang ibang mga LGU kasi, no, tinataasan pa nila, no, pa iba nagbibigay ng 5,000, no. Para ma-avail ang death benefits na yan, ay kailangan lamang po mag-present ng immediate family ng OSCA ID ng namatay na senior citizen at death certificate. So, pwede yung ilakad ng immediate family, gaya po ng husband or wife or mga anak mga ka-vlogs. Para naman po sa funeral and burial, meron pong discount pa rin ang maa-avail ng namatay na senior citizen. Meron pa rin pong 20% discount yan mga ka-vlogs. And mula sa bahay, sa pagkuha ng patay na katawan hanggang sa morgue or sa funeraria, meron yung discount na 20% pa rin para po sa ating mga namatay na senior citizen. So, sinasabi po yan ng ating batas. So, dito naman tayo sa mga parusa, no? Sa sinabi ko na kanina, napakarami po ang mga benefits and privileges ng mga senior citizens na pwede nilang ma-enjoy and ma-avail. So, common na tinatanong sa atin, no, na bakit hindi kami binibigyan ng ganitong discount, bakit hindi kami naka-avail ng ganito. So, well, pwede nyo yung ireklamo mga ka-vlogs kasi meron pong parusa, no, kasama po sa inilaan na kaparusahan para sa batas na yan ay kung ang isang establishmento ay corporate at hindi nagbigay po ng tawag nito ng discount, halimbawa po ng tubig at ilaw, kasi corporation kadalasan ang mga yan. So, pwede po yan silang pagmultahin from 50,000 to 100,000 and pagkakakulong sa hindi bababa sa 2 taon na pagkakakulong papunta na po or to 5 years na imprisonment. So, yan yung mga kaparusahan. So, mas maiging
i-ano nyo, ireklamo nyo para alam nyo din po yung karapatan nyo as senior citizen kasi para naman talaga sa inyo ang batas na ito mga vlogs. Pero make sure bago kayo magreklamo, alam nyo muna ang mga benepisyong ito, alam nyo muna yung mga karapatan nyo mga vlogs. And of course, kung meron pong kaparusahan para sa mga establishmento na ayaw magbigay ng discount, 20% discount or 5% discount sa mga senior citizen, meron din pong kaparusahan na binibigay para sa mga mag-aabuso dito nga sa mga senior citizen na benefits na ito, mga discount na ito. No, gaya ng paggamit nyo po ng senior citizen ID para maka-discount na hindi naman authorized ng senior citizen or labis-labis na po ang konsumo nyo, hindi na siya makakatotohanan na kayo na ang gumamit niyan. Ayan, meron din po yung penalty na hindi lalagpas sa 50,000 pesos and maaari din pong makukulong mga ka-vlogs. Kaya dapat maging maingat tayo sa pag-avail ng mga privileges na benefits as a senior citizen and para ma-enjoy na din po natin ang ating mga karapatan na naaayon naman po sa itinakdang nakasaad sa batas para sa mga senior citizen, benefits and privileges mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to and sana'y naliwanagan po ang ating mga senior citizens, mga kamag-anak dyan, and I encourage na i-avail nyo po ang mga privileges and benefits na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, i-click mo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag mong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo pong i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!